Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa Liu 23 at DWIZ 882. January 23, 2024. Kasama natin Joel Laksamana at si paring Larry Kidlat. Doon. Yan ang kaibigan ng lahat. Yan ang hindi nagkakalap. Yan ang karapat-dapat. Pero si paring Jonathan De La Cruz, tumakbo na po, papunta ng Pangasinan. Oo. Para ibili Magyan kami siya. ng bangus. Oo. Bibili tayo ng bangus. para ibili kami ng bangus. Hindi na natin hihintayin si Dennis Antenor. Hindi na. Ito na. Hindi na. Kami bibili. Okay. Ngayon po, habang tayo litong-lito sa dami nito, ICC. Oo. Ha? Nandito nga ba o hindi? Meron diyang cha-cha, PI nyo. PI. Mga PI kayo. Nandiyan yan, destabilization daw. Ano pong politics ngayon? Ang litong-lito na tayo. Meanwhile, hindi natin napapansin, ang nagugutom po na Pilipino ay dumadami lalo. Yan. Dumadami po. Ano ibig sabihin yan? Ilang percent? 12.6% nung Disyembre. Nagkaranas daw ng involuntary hunger. Ang ibig sabihin yan, hindi nagda-diet. Hindi nag-intermittent fasting. Oo. Talaga wala lang makain. 12%, 12.6%. Galing yan sa less than 10%, 9.8. Pero sino ang SWS. Consistent naman yung kanilang survey na to. So, ang annual rate po natin, so natapos na yung Disyembre. Noong buong 2023, ang ating hunger rate ay pumunta ng mga maabot ng mahigit 10%. Iyan po ay bubaba, galing yan sa 11.7% noong 2022. Pero noong pre-pandemic po, nasa 9% yan. Pag tinignan nyo yung graph, yung hunger rate natin ay pataas magmula nung late 2000, 2006. Pataas yan hanggang panahon ni Pinoy. Biglang dating ni Duterte, biglang bagsak yan. Okay. Tapos, nagiging steady yan. Pag ganyan-ganyan lang ho, nandun tayo sa level na yon. Ang gusto kasi nating mangyari, if not totally eradicated. Yan. Maipababa yan. Ng husto. Sobrang baba. Kasi hindi ka tanggap-tanggap na sa isang bayang kamukha ng Pilipinas na agricultural country, ay may nagugutom. Oo nga. Kailangan po yan, ang dali-dali magtanim dito eh. Oo. Ha? Kulang sa sipag. Ang pinakamataas po, 14% ay sa Luzon. Hindi ko maintindihan yan. Oo nga. 14% sa Luzon. Alam mo ba kung saan mababa? Sa Visayas, 9%. Masisipag yung mga Bisaya eh. Tatanim, mag-aalaga ng hayop. Sa Mindanao po, 12% ang nakakaranas ng involuntary hunger. Okay? Considering sa Visayas, mataas ang poverty incidence niya. Pero hindi sila konti lang mas mababa ang nagugutom. Metro Manila po, ang incidence ng involuntary hunger, 12.7%. Galing yan sa 17%. Ang teorya nila dahil sa ayuda. Ayuda. Tsaka dun sa meal stub. Meal ticket na pinamimigay ng DSWD. Yung mga taong tingin nila, mahirap sila. Diyan po pinakamataas daw ang incidence ng involuntary hunger. Okay. Yan. Self-rated poor na sinasabi. Okay, so may problema tayo pagdating sa pagkain. Okay, anong mga pwedeng gawin? Well, sabi nga niya ang Department of Agriculture. Kailangan mag-focus sa agriculture.
logistics. Oo. Itong mga nakaraang araw, yan nga pinag-uusapan natin. Pero Ang isa sa mga steps agad na ginawa ni Secretary Kiko Churlaurel ng DA, Okay. ng Department of Agriculture, ay nireshuffle niya yung mga key officials ng DA, Yes. yung mga director level, kasi maaring may problema sa implementation ng mga programa ng DA. Tsaka yung Dahil corruption. sa, oo. Matagal ka na lamang doon, yung sindikato. Oo, yung sindikat. Kagaya na lamang nung ako ay naging guest speaker sa isang pagtitipon ng mga farmers sa Nueva Ecija. Okay. Oo. Nagulat ako na out of more than 1,000 na participants doon sa convention na yon, wala pang 10 yung registered. Who? Doon The sa farmers? grupo na yon, oo. Bakit? Para makareceive ng yung mga Subsidy, fertilizer, Ay, oo. modern equipment, Oh, seeds. ibig sabihin, nagkulang ang DA doon sa lugar na yon ng information campaign. So sabi nga ni Secretary Chu Laurel, Oo. hanggang regional level daw Oo. magtatastas siya. Kasi may problema yan, pare Larry. Oo. Yung mga career, napakahirap galawin eh. Oo nga eh. Yan ang problema natin yung sa... mga nasa loob ng DA at ibang gobyerno. Iba pang ehensya. Iba pang Pag-career kasi di mo basta-basta matanggal yan. At saka, matagal na sila ron, hawak nila yung mga tao. Oo. Meron pa silang power Oo. na anuhin ka. Halimbawa mag-boycott. Hindi magtrabaho, hindi mag-produce. Mga ganyan. Oo. Meron mga ganyan. Nangyari sa Paano PhilHealth yan eh. masusolusyon yan? Oo. Solusyonan. Tapos doon sa sa convention na yon, tinanong ko rin yung mga farmers na nandun kung ilan sa kanila naka-receive nung mga farm implements, mga subsidy. Wala pang 10. Wala. Sa dami nila. Naku, Kasi hindi nila alam na meron. God. kulang sa information. Oo, kulang sa information. Di ba dapat yan? Sino ba dapat Bababa mismo yung mga... magpakalat ng information? Oo. Talagang aanhin nila yan. Dapat talagang bumaba sila sa mga tao para tanungin kung ano or magpa-register na kayo. Kasi hanggang hindi sila na-register, hindi sila masasama doon sa pwedeng mabigyan ng tulong ng gobyerno. Yan yung sa production. Oo. Production ng pagkain po natin. Kailangan natin atupagin dyan. Pero bukod doon, kailangan may production ka nga, hindi naman madala sa palengke. So, yun. yan na yung plano ni Secretary Kiko Chu Laurel na magtayo ng mga FTI. Oo, yan talaga ang kailangan yan. Ang sa akin, hindi dapat lahat iasa natin sa government. Oo. Maganda pong venture ng private sector yung FTI, lalo na yung mga nasa real estate. Oo. Kung magtatayo kayo ng FTI, kasi magiging magnet yan Oo. ng commerce. Oo nga. Di yung paligid niyan, di ba? Oo. Kesa puro... Hindi kasi per square meter, pag kondo yan, mas malaki ang halaga pag nagbebenta. di tsaka kayo magtayo ng kondo sa paligid. Sa paligid. Pero Para malaki. mga anak, Bigyan muna ng industriya, Kumbaga, jobs. baguhin nyo yung mind frame ng real estate. Oo. Oo. Ng township. Ang township kasi ngayon, merong bahay, tapos may maliit na commercial center, may simbahan, May simbahan, may eskwela, factory, tapos. may ano. Kung ang township bagsakan ng goods. Di ba? Oo. Yung paligid mo ngayon, grabe ang attraction. Madidevelop yan. Oo. Grabe, ganun eh. Kailangan mabago ba yung pag-iisip ng ating development? Diyan magandang makonsulta mga urban planners. Oo. Yung Saka tingnan FTI. nila yung experience sa ibang bansa. Ako Hindi nung naman po ang nag- FTI, hindi kailangan laki-laki. Oo. Pwede mong bagsakan na pang syudad lang. Oo. O pang barangay lang. Actually nga, mas maganda kung nakakalat yan eh. Oo. Kasi para mas... Ano yung sa Amerika sinasabi mo? Meron ako napuntahan sa China na yung sa Fujian. Oo. Yung pala, nandun ng karamihan ng mga factories ng mga multinationals. Okay. Sa isang side, napakarami mga factories. Okay. Tapos sa kabilang side naman,
ang tataas ng mga building, mga condominium na ang gaganda na dito sa atin. Yung mga second nagtatrabaho class. sa factory, Doon doon nakatira. nakatira. Oo. Malapit lang sila. Oo. Oh, galing. Kita mo yun. Yan ang urban planning. Urban planning did talaga. Yan ang urban planning. Oo. Industry, tapos housing. Oo. Tama. O, ngayon, yung Dito logistics kasi naman. yung mga inilipat na mga galing ng tondo ng dagat-dagatan na yung inilipat dito sa may Montalban. Oo. Pag pinuntahan mo 'yon, talagang hindi ka maiengganyo tumira. Alam mo kung bakit? Bakit? Ang pangit-pangit ng daan. Tapos pagdating mo doon, wala kang economic activity. Walang hanap buhay. Walang hanap buhay. Ayun ang hindi maganda. Yun. Oo. Kaya nga sinasabi nila, urban renewal. Sana dito na May mga lugar sa syudad na pwede na rin doon tumira, magtatayo ka ng government housing sa loob ng syudad mismo. Okay? Hindi na sila lalayo. So therefore, malapit pa din sila doon sa kanilang trabaho, sa pinagkakakitaan nila. Well, anyway, mabalik ako doon sa food security, paring Joel, paring Larry Kidlat. Yung logistics, hindi rin po kakayanin ng government mismo. Oo nga. Yan. Oo. Shipping lang, pare. Shipping, napakalakas mag-produce ng prutas, halimbawa dyan sa Mindanao. Oo. Halimbawa lang yan, ha? Ang Mindoro, Mindoro, napakagaling grabe. yan sa Oo. poultry, Oo. sa fruits, Fruits, rice. Vegetables, and fisheries. Napakagaling. Yung fisheries, dyan sa Panay. In fact, there was a time na yung Gensan, kumukuha ng tuna sa Mindoro. Naubusan Dahil sila ng tuna. kinukulang sila. Yun ho, ang logistics niyan, di ba? Barko na. Barko na. Hindi natin maasahan ng gobyerno mag-invest sa barko. Oo. So, sino po ang kailangan pumasok dyan? Private sector. Ang kailangan pumasok. Ang problema natin sa domestic, shipping masyadong protected Oo. Masyadong protected dyan. Well, Kaya nga sinasabi na desperate move yung Chacha. yun na nga. Open Nabanggit mo yung Chacha. I mean, para lang sa edukasyon din. I know you guys may have your own ideas. Pero yun na nga. While, pinakamaliit na interes sa mga Pilipino yan, sa urgent concerns nila. Yung Chacha. But basically, yung Chacha can improve yung livelihoods ng mga tao. Yun na nga ngayon, Lalo na sa- mapaliwanag. lalo na Dapat lang maipaliwanag. sa food production. Kasi ngayon capital-starved ang agriculture. Walang pumapasok na investment. Ang mahirap niyan ngayon, ang perception na lang ng tao, gusto nyo lang palawigin yung term nyo. Hindi. Yun yung palaging nila Buksan Hindi sana mapaliwanag. Walang buksan sana paliwanag. yung mga restrictions sa ekonomiya para pumasok ang investor. Yun ang nila, bro. Ewan ko Sa akin, basta pumasok lang ang foreign direct investments, it is good. Pati doon sa mga mahihirap. Kasi ibig sabihin yan, aandar at aandar ang economy. Pag umaandar po yung ating economy, sinabi nga nila, may multiplier effect yan. Oo. Pero tama nga si Larry. Although sa ngayon ang employment rate natin is 95.8. The highest yan in 18 years. Kaya meron ka rin... Pero may dyan, may kulatilya yan, pare. Yung kasi tumaas yung underemployment. Ang ibig sabihin, kaya bumaba yung unemployment. Kasi yung underemployment ang taas. Ibig sabihin po, yung mga tao, kahit overqualified sila to do it, pinapatulan na. Okay? So, job quality ang issue. It's not whether employed. Kasi ikaw, magtinda ka lang. Magtinda ka, self-employed ka na. Employed ka. Pero baka... You create your own job. Marami pong ganyan. Lalo na sa underground economy. Yung ating malaking bahagi ho ng Philippine economy underground. Ibig sabihin niyan, hindi nakarehistro. Hindi informal. Hindi pala formal hindi nakarehistro. Ngayon, yan daw pagbili ng asukal, yung 5 billion po program, mga 1.8 million sugar bags ang bibilin. Ito ay tulong sa mga sugar planters. Napansin po kasi, napakababa ng farm gate. Oo nga. Magkakandalugi-lugi ang mga yan. Sa next cropping season, di na magtatanim yan. Lugi. Yun ang problema natin dyan sa farm sector. Ang baba ng farm gate.
Maski ho daw yan sibuyas, ngayon, napakababa ng farm gate price. Masusolusyonan yan kung marami tayong warehousing. Bibili ng government partly, tapos ilalagay sa warehouse. Oo. Tapos- kulang na kulang tayo dyan. In fact, during our campaign in 2022, Okay. isa yan sa mga dinidiscuss ko sa mga probinsya na posibleng magawa para ma-improve yung economy. Okay. Napakaraming napakaraming lugar na ang taas ng food production pero wala mga cold chain. Yan ang Cold chain. problema. Oo. Nabubulukan lang. Oo, nabubulok ka. Tinatapon nga lang daw eh. At saka kasi, kung hindi kailangan sa lugar na yan, didalhin mo doon sa kailangan. Oo. Tsaka bakit wala tayong link ng agro-industrial dapat eh? So kung marami kang production, halimbawa So, dapat ng may kamatis, manufacturing. Oo. ipoprocess mo yan, gagawin mong paste. Oo. Di ba? Or canned tomato. Oo. Canned fresh tomato. Yun ang walang link eh. Kaya hindi ho maunlad ang mga farmers, agriculture. Wala yung link sa industry galing sa agriculture. Ang pinaka-link lang natin yung mangga, gagawin dried mango. Mga ganon. Although yung dried mango natin, export na rin yan. Punta ka sa mga 7-Eleven sa Hong Yung Kong, naging experience sa sa Taiwan, dried mango, gawin nyo sa ibang product. Singapore. Oo. Nakikita mo doon yung Cebu, Dried mango. Oo. Oo. Sa mga 7-Eleven. Kaya nga, di yung experience ng dried mango, dalhin mo sa iba. Marami pang pwede magawa kagaya nung nakatikim ka na ba ng yung kamyas na prunes? Aha. Ginawa nilang Parang prunes yung pinikle siya. Oo. Oo. Hindi, Dried. Dried. Kasi yung pickle, iba yun eh. Yung sa bote. Oo. Na masarap yun Okay. Eto, nakakakaba yung report ng PSA, paring Joel, paring Larry. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang ating inventaryo ng bigas ay bumagsak by 25% noong Disyembre. 1.8 million metric tons ang ating hawak na bigas. Ay, pang ilan ba yan? Hindi sinabi. Nasa mga commercial warehouses daw po yung mga stock. Oo. Pero bumagsak yung ating stock. Ngayon, ang retail price ng bigas naman, dahil daw sa harvest season na darating, bababa yan. Pero sa ngayon, nasa 55 per kilo pa rin. Ang well-milled. Ang regular milled, 53 per kilo. Kakayanin ba natin yung 53? Ang premium rice, 60 pesos. Ang special rice, 66. Okay. Kaya nirereklamo yan yung pagkain. 50. Dati bumibili ako niya 40 lang ng bigas. Ngayon pala, ganyan nakatataas ang presyo ng bigas. Ngayon, ang isa pong babala dyan at kumikilos ang gobyerno, ang presidente, ni-reactivate ulit yung El Nino Task Force. Yung darating pong tagtuyot or drought na sinasabi, makaka-apekto yan sa ating pagkain. Malaki ang apekto. So, nag-meeting ang DILG at saka ang mga water concessionaires. Kada may Nino, ganyan may meeting na ganyan yan. Bakit? Ano ba yung Wala. Yung sa irrigation, ganong karami ibibigay sa Metro Manila, ganong karaming iiwan sa mga... Gano'ng kalaki ang alokasyon alokasyon mula sa Angat Dam. papunta sa mga consumers? Oo. Kasi priority ang Inumin inumin. kesa Pero pandilig syempre, ng tanim. Oo, ngayon, kung babawasan mo sa farmers, kailangan may compensation yun. Magkano yun. Ayun. Ano Kaya yan? negosyasyon yan. At yung mga meeting. Yung mga nakaraan, ano ba usually ang decision? Babawasan yung irrigation. Babawasan yung irrigation. National Water Resources Board. Yan. Ang problema dito, Contentious, very contentious. ang nire-report ko, sino yung nagpunta sa meeting Oo. Ang problema, hindi naman nila nire-report ng DILG at saka nito mga water concession. Kung ano yung pinag-usapan nila. Malamang nagmerienda lang sila dun
Ha? May budget naman kasi para sa... May problema nga tayo. Mag-uusap kayo. Ang i-report nyo sa amin kung sino-sino mga dumating. Oo. Napakahusay, di ba? At saka habang tumatagal ang meeting na yan, Ang hilig nila sa mga no? Ang hilig subsequent- nila sa mga sa subsequent meetings, hindi na yung secretary umaattend. Maya-maya, kung sino, official na mababa na, pababa ng pababa. Ang sinasabi lang po dito, dapat daw may barangay clearance ang mga water concessionaires. Kailangan ma-implement daw yan. Umaangal sila, matagal daw yung barangay clearance. Oo. Sabi ng Para mga water... para sa repair ng mga leak. Whatever. Kasi yun ang How is that related to El Nino? Bawasan ng losses ng yung mga non-revenue leaks. water para, di ba, hindi nasasayang ganon. Ayan. Usually, ano pa ba masasabi na? Yun ang pinakakanilang kontribusyon. Yun lang ang papel nila. wala namang magtatanim sa Metro Manila. Hindi, bakit parang barangay na naman ngayon ang sinisisi? Yun na nga, dahil Gaano kalaki ba ang nawawala dyan sa leaks na yan? Malaking-malaki ba? Malaki rin. Hindi, tsaka the other thing, kasi meron mga LGU, yan ang kanilang, what do you call this, workout, na yung restoration kasi para sa leaks, kanila. So, may mga favored contractor. So, nakakita na sila na scapegoat ngayon. Barangay na. Hindi Dati na yan, nagbibigay ng kumita na clearance. yan, Hindi na nagbibigay ng clearance daw para ma-repair. Mabagal. Sa ilang libong barangay na hawak nyo, ilan ba dyan ang di kayo makakuha ng clearance? At yan ang pag-uusapan nyo sa meeting. Para harapin ang El Nino. Hindi imagine, yung magsasaka, pakialam ba niya? Sabi lang, magsasaka, pakialam ko sa barangay clearance nyo. Kailangan ko ng tubig. Patubig. El Nino parating pa rin. Pero teka muna, so kung shortage, importation na naman to? Paano tayo mag-i-import ng tubig? Hindi, bigas. Ng bigas. Ng bigas. Wala tayong magagawa Hindi pa naman shortage. Okay, kasi... Basta malaki daw na bawas. Tarong ka mo Holiday eh. Oo. Yung December, celebration mood ng tao. Mapapakain ka talaga. Usually, nangyayari yan pag December. Bumabasa. Oo. At saka siguro baguhin din yung kultura ng Pilipino na napakaraming kumain ng bigas. Na kanin. Oo. At saka ng kanin. At marami rin ang nasasayang eh. Pare, pati merienda natin kanin eh. Puto. Diba? Puto kanin din yan. Kalamay. Bibingka. Puto bumbong. Oo. Kanin din yan. Kanin Pati din. merienda natin Kanina, kanin. almusal ko kanin. Bari, nagutom ako eh. Sa kantin ba? Bibili sana ako tinapay, nakita, masarap to patay na. Ako kanina, gumawa pa ako ng yang chow fried rice sa bahay eh. Ay, nakuha na ng pamangkin ko yung sikreto ng adobo mo. Ganon? Oo, pero hindi ko na sasabihin on the air. Baka garden secret yun, mamaya na lang mo. Hindi, ang matindi dun sa meeting. Okay. So, ang concern nila, ng water concessionaires, yan may NILAD At saka Manila Water. Ang concern nila, barangay clearance. Ganon? Di ba? Yan sinabi ko sa'yo. Ang matindi riyan, Para sa leak repair. kinampihan pa ng DILG. Sabi ng DILG, oo nga, kailangan ma-address natin yung concern nyo tungkol sa barangay clearance. Kamputan naman talaga. Hindi, kasi yung masisave na tubig. Lagi ba kinakampihan dapat yung mga water concessioners? Kakampi na nga nila yung regulatory, yung tanggapan ng Commission? Office of the Commission? Tanggapan ng komisyon. Office of the Kakampi na nga nila Alam mo, pag DILG. concessionaire ka, malaki ang component ng government and community relations. Ano ibig sabihin ng component? May budget. Hindi, sinasabi ko lang, nakikipag-usap ka, nakikihalubilo ka. Kasama na may budget ka dapat para Critical daw po yung concerns ng, critical was the word, ng water concession sa mga barangay clearance. Wow. Wow. Tanggalin na lang yung barangay Hindi clearance. po yung water rates. Hindi po yung dapat malinis ang tubig. Dapat yung tubig na nasa gripo natin, pwedeng inumin. Hindi po yun ang critical concerns. Alam mo, nung bata yung pa mga ako, barangay clearance. Naaalala ko nung bata pa ako, ang tubig ng nawasan, naiinom mo pa eh. Diretso sa gripo ako uminom.
Nung ano Lalo yan, na pagkatapos ko maglaro. Oo. Nung Meron ka sa 1960s and 70s. Oo. Oh, 60s and Iniinom natin. 70s. Ngayon, may mga mataas daw ang lead or whatever. So, kailangan, devoted tayo. Oo. Pero nag-donate naman daw ng yung water cooler. Yung malamig na tubig ang inumin mo. Ang Manila Water, nag-donate sa Bureau of Fire Protection. Oo. Yan. So, solve na yung kanilang problema. Kailangan daw pong matulungan ang mga water concessionaires ayon sa DILG. Yan. Para daw po stave off ang ginamit ng effects ng El Nino. Ganda ng solusyon natin sa El Nino. Tulungan makakuha ng barangay clearance. Okay. Sa larangan naman po ng kuryente, nag-issue ang presidente. Naku. Ang mga national government agencies daw po, kailangan magkaroon ng mga power-saving measures. Pareho na sila ni Secretary Lutilla, no? Sa Hindi, si Lutilla pananalita. publiko Oo. Judicious use of Sabi nga isa nag-comment sa atin para bang hindi tayo nagtitipid ngayon? Oo nga, ganun. Oo. Tipid na nga po kami. Ang kay Presidente, yung mga ahensya mismo ng gobyerno. Ang magtipid. Ang magtipid. Patayin ng ilaw. At saka meron kayong, tawag nito, black and white na measures. Kumbaga, reglamento yan. Dapat sundin. Sabi, nag-utos po ang Presidente at ang kanya Administrative Order number 15. Yung mga government agencies na nakikinig ngayon, kailangan po daw, meron kayong Government Energy Management Program para bumaba ang inyong konsumo ng bigas. Spot checks ng kailangan may certified energy auditor. Naku, kailangan ng auditor ng energy. Kailangan mag-submit ng inventaryo ng energy consuming equipment. Ano yan? Aircon. Siyempre, yan ang number 1 dyan. Ano pa? Television. May television ba doon sana? Refrigerator. Naku, yan. Malakas yan. Baka may plancha dyan. May plancha. Microwave. Sa mga opisina. Yan ang mga malalakas Basta nag-control ng temperature, mag-iinit o magpapalamig, yan malakas siya. Refrigerator, aircon, kalan, microwave, lahat yan. Kailangan daw may inventaryo kayo na equipment na yan. Okay? At merong energy auditor. Okay? Yung mga equipment na yan, pag luma na, pwede na palitan. Baka yung bago kasi napunta sa bahay ni boss. Hindi napunta rin sa opisina. Alam nyo po, break time na raw. Okay, 9:32 ng umaga, karambola sa Aliw 23. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882, January 23, 2024. Kasama natin, Joel Laksamana, Attorney Larry Kidlat Gadon, kaibigan ng lahat. Di nagkakalat. Karapat dapat. Yan. Sunod-sunod yun. Ganda noon. Si Parin Jonat po, lumarga na papuntang Pangasinan. At bibili ng bangus. At bagoong. Tupig. Tupig. Ngayon nagsalita ang World Bank tungkol sa ating sitwasyon ng broadband. Yung broadband, yan yung ating internet. Okay, broadband. Alam nyo naman, napakasama na. Sama-sama ng signal. Masama po ang signal natin dito. Alam mo ako, wala Bagal na broadband. wala na akong naging kausap sa telepono, sa cellphone na hindi kami magkaintindihan talaga. Nawawala yung signal. Nawawala. At ang pangit-pangit ng signal. Tsaka may mga lugar na hindi ka Oo, may mga sa loob ng bahay mo. Sa loob ng May bahay. area na hindi ka makatawa. Lumipat ka lang ng kwarto, patay na. Bakit Bumaba ka lang ng kusina, patay na. Sobrang napakapangit ng serbisyo. Yung reception ng mga TV streaming,
Flicker ng flicker. Oo. Ganon. Pareho Broadband ito. po yan. Pareho itong Globe tsaka Smart. Pareho mga At palpak. napakamahal. Oo, napakamahal pa. Napakapalpak. Ang sabi po ng World Bank, ang World Bank, yan yung samahan ng mga, lahat ng bansa sa buong mundo. Oo. At World Bank. Diyan po maraming mga studies na ginagawa yan para matulungan ang mga iba-ibang bansa ng kanilang mga policies. Ang Pilipinas daw po ay isa sa pinakamahina o ang pinakamahina ng among the Southeast Asian nations. Least favorable ang ating broadband affordability. Ibig sabihin, i-translate ko na, taga. Oo, taga talaga. Taga po ang ating broadband dito. Okay? Grabe Number kung 1 yun. Ang sabi, tayo ang pinaka-taga. Oo. Number 2, tayo ang pinakamahina. Nakunanto ko na. Talaga, dahil dyan sa duopoly nila. Pinakamahina at so ang sinisisi po ng World Bank dito ay yung duopoly daw. Ano ibig sabihin ng duopoly? Ang duopoly, Globe at saka PLDT, sila ang merong ari ng international connectivity. Oo. Pag tumawag ka abroad or broadband dadaan sa abroad, kanilang gateway. dadaan kanila. Ang backbone sa kanila. Yung highway po yan. Mm. Yan yung sinasabi natin ng DICT, yung NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Kung napansin nyo, yung kanilang mga linya sa highway, yung mga malalaking mga... merong mga parang skeleton. Kala mo, Eiffel Tower? Oo, gano'n, no? Doon sa tuktok nun, may dalawang maliit na wire. Mm. Yun, ano yun? Optic. Fiber optics. Fiber optic yan. Yan po, dinonate na sa DICT Oo. para maging superhighway Okay. Oo. ng broadband. Oo. Hanggang ngayon, hindi pa kumikilos ang DICT para magamit. Gagamit. na. Oo. Okay. So ngayon, ang backbone, kontrolado nitong dalawang ito. Kontrolado pa rin nila ang last mile. Oo nga. Wala nagtitingi para sa Globe o No. para sa PLDT. Kontrolado po nila yan. At ang lahat ng subscriber, kontrolado nila. Halimbawa, ang income ng PLDT, revenue ng PLDT, noong year 2022, mahigit 200 billion. Wow. Ang Globe, may 175 billion. Hindi malayo. Kumusta yung number 3? Converge. 30 billion. Oo. Layo. Layo. Pagdating sa revenue, kontrolado pa rin nila. Oo. Okay, kaya po daw duopoly ang tawag ng World Bank at yan daw ang may kasalanan. Kung bakit ang hina ng ating... so we have to do something about this duopoly. Ayaw po mag-comment ng PLDT at Globe dito sa report ng World Bank. Okay? Ang sabi ng World Bank, ang problema daw dyan, yung mga batas natin, ay hindi ina-address. Etong control nitong dalawang Higanteng ano. higante na to, hindi na-address ng batas. Okay? Ang lakas ng lobby ata Oo. ng mga yan sa... Ano ba pwedeng gawin natin dyan? Paring Larry. Ang 33% lang daw po ng ating mga households Oo. ang merong broadband connection. Oo nga. Oo. Kawawang-kawawa tayo rito. 33%. At yung 33 na yan, ay nagbabayad pa ng pagkamahal-mahal yan, ha? Ito yung mga nasa Forbes Park, yung Oo. nasa exclusive villages. Ha? Kasi kung para magka-broadband ka rito, kailangan doon ka sa nakatira. May priority yan. Ang presyo ng ating fixed broadband, 4 times ng presyo sa, halimbawa, Malaysia.
at Vietnam. Oo. Vietnam. Alam nyo ang dahilan yan? Dito kasi sa mga bayan na to, Malaysia, Vietnam, ang gobyerno mismo ang gumawa ng broadband highway. Tapos maraming telco sumasakay doon. So, ang lakas ng competition. Oo. Ng, Tama, oo. telco. Oo. Dahil gobyerno. Ang ating gobyerno po natulog. Oo. Ewan ko lang kung siesta lang o nagkoma. Tuluyan ng... Oo, nagkoma. Hindi ko lang alam. Walang... hindi ho solusyon yung third telco na sinasabi nun. Kailangan talaga ang gobyerno natin magtayo... Gamitin yung binigay na nga ng NGCP. Oo nga oo. Ba't hindi pa ayusin yan? Biro mo, Matagal nang binigay ng ano yan, ng NGCP. 4 times Oo. ang ating presyo ng broadband, 4 times sa, Grabe, presyo sa no? Vietnam. Oo. Ang pinakamahina daw, double. At sa asama ng service. Ang sama talaga ng service. Kakabuisit itong Globe. Tuwing tatawag ako, wala na akong naging matinong tawag. Pero ayon sa US Laging Anong US-based? Speed Analytics firm Ookla, Yan. Oh. broadband internet speed in the Philippines increased Oo nga, pero compare mo sa speed doon sa ibang bayan. 90.03 Mbps. Kumpara mo sa speed sa ibang bayan. Saang lugar lang yan. Oo. Baka nandyan lang yan sa BGC. Ito pa, pare. Sa BGC. Ito pa, pare Larry. Ito, masyasyak ka rito. Yung po nangangailangan talaga ng broadband, mobile, sabihin na natin. Ano yung mga yan? Yung mga nag-e-commerce. Oo. Okay? Yung mga e-banking, financial inclusion. Kasi po yun na mga sa naliblib na po, hindi na inaabot yan ng ATM. Oo. So, ano na lang po yan? Digital banking ang pwede nilang gawin. Oo. Number 3, disaster response. Yan ang mga kailangan ng mga broadband mobile. Okay? Number 4, yung po mga nagtatanim, nasa agriculture. Oo. Kailangan nila ng mga information. Oo. Kailangan nila ng, data. Sa ilan ba ngayon, gaano karami ba ngayon ang production ng, kunwari, nagtatanim ka ng kamatis. Ilan ba? Kailangan. Yan po ang nangangailangan daw ng mobile broadband. Ang subscriber po na inabot nitong duopoly na to, out of 100, nasa 70 lang sila. 70? Paano nangyari? Yung 30%. Oo. Ano mangyayari doon? Ano mangyayari yon? Ang matindi dyan, yan po ang pinakamababang kumbaga reach sa buong ASEAN. Nito mga sektor na sinabi ko, no, yung e-commerce, yung financial inclusion, yung mga farmers, at saka yung disaster response. Ang pinakamababa tayo sa buong ASEAN na 70%. Dapat siya 110%. Doble-doble. Dapat merong redundancy. Lalo na sa disaster response. Okay? Dapat may redundancy. Yan po ang ginagawa nitong duopoly sa atin. Remember pare, nung panahon ni President Duterte, nagkaroon ng winarningan niya yung mga telco. Ay, nawala na nga yung... But refresh my memory, ano ba pagkakasabi niya ron? Bilisan nyo. Ite-take over namin kayo. Over namin kayo. Yung ganun takutan talaga, di ba, nangyari ron? Anong ginawa ng mga telco? Wala. Sumipag sa press release. Sumipag sa press release. Allah, sipag ng press Hindi, nag-roll out sila nun. Kaya nga, di ba, nagka-problema. Hindi, mali yung approach na din nung... Kaya nga nagkandalugi ang PLDT, di ba, tumaas yung ang tawag nila, yung kanilang... cost? Cost, yung capex siya. Yung tinago? Tinago. Oo. Dahil daw yun dun eh. Oo. Pero ang solusyon nun third telco eh. What's the lesson Ang third telco mahihirapan niya kasi para makasabay ka dyan sa duopoly na yan, kailangan mag-invest ka minimum $5 billion. Agad-agad. Saan ka kukuha nun? 5 million. Kung may samantala kung may broadband, lahat sila dito, yung converge, makakasakay doon sa broadband na yon. Di ba? Tapos sila na rin yung merong gateway, international gateway.
Kailangan mabago po yung buong sistema para mapahusay ang ating broadband internet. Okay? At ito pa, ano nangyayari po dahil mahina ang ating broadband. Okay? Ay yung ating information technology at saka BPO, nanganganib daw. Constrained. Nasa mga ilang lokasyon daw yan. Yan ang maraming trabaho binibigay, by the way. Yan pong information technology ngayon, yung mga digital services. Yung sinasabi ni paring Jonat, yung gumagawa ng cartoons. Digital na lang, dito pinagagawa. Ang sabi po ng World Bank, magandang ang business yan, pero dahil sa kahinaan ng inyong internet, mga ilang lugar lang ang pinupuntahan ng mga kumpanya dyan. Okay? Huling-huli po tayong choice ng mga digital services like Amazon and Google. Last investment in destination po among the ASEAN. Okay? Mamarapatin pa nitong mga kumpanya na to, ng mga digital heavy companies, na pumunta sa Vietnam or sa Malaysia bago pumunta sa atin. At ang sinasabi po ng World Bank, in action. In action daw. Wala tayong ginagawa. Kailangan naman siguro magising na tayo rito. Yan daw po ang magdi-derail sa ating development Siyempre. to become upper middle income. Ano ba ginagawa ng DICT? Investors. Ha? Investors, mga ano rin dyan. Pinakahuli sa ASEAN, uulitin ko, in terms of affordability. Ibig sabihin, pinakamahal tayo. Number 2, pinakamabagal tayo na internet. Number 3, pinakakonting may access sa internet sa Pilipinas. Yeah. Tapos nagyayabang tayo na malapit na tayo maging upper middle income. Ano na ngayon yan, pare? Fundamental human right na yan. Access to internet. Paano daw po tayong uunlad? Noong 2022, ang ating investment sa broadband infrastructure, equivalent sa 0.4% ng ating GDP. Wow. Parang hindi natin priority. Ang liit, ang minuscule. Minuscule. Kahit nagkandahirap-hirap na yung PLDT. Ibig sabihin, hindi talaga kaya ng private sector yan. Mali yung sistema natin. Kailangan daw natin mag-invest more than 100 billion every year dito sa internet, sa broadband. Para makahabol lang, Hindi yung para makalamang, para makahabol lang daw po tayo. Okay? Kailangan ng investment ng mahigit 100 billion a year. Kung aasahan mo yung PLDT at saka Globe na yan, na mag-invest ng mga... hindi yan. Kasi tumutubo na sila ng taksan-taksan. Laki nga nakita Bakit pa sila mag-i-invest? Well, I do know some of the telcos are investing sa data centers, pare. Pero ito yung more of yung cloud security, cyber security. Hindi ito yung sinasabi. Broadband internet. Kailangan kasi nagde-develop yung mga equipment sa loob. Binapalitan at lagi nag-update dapat yan. Hindi sila ginagawa yun. Nakakatuwa nga sa sa Hong Kong tsaka Singapore. Bilis, Kahit nasa ilalim ka ng train, ang lakas-lakas ng signal. Dito kahit nasa labas ka na. Naharangan ka lang. Nasa bahay ka, nasa tabi ka na ng bintana. Walang kakwenta-kwenta talaga itong servisyo fiber na yan, pare. Fiber. Yung kanilang kakainis. Minamarket na fiber. Wala na akong tawag na ginawa na naging malinaw ang usapan. Laging putol-putol. Wala raw pong policy reforms. Yun ang obserbasyon ng World Bank. Maraming constraints to competition. Philippine Competition Commission. Dapat buwagin na lang yung Philippine. Wala na silbi. Itong mga
Ay, uy. Sa totoo lang. Pare pinayagan nila kasi yung ABS-CBN, yung Sky ba? Oh, Sky Cable. Oh. Binenta sa PLDT. Oo. Pumayag na sila. Oo. So hawak na ngayon, Signal, Lalo lang Cable, ayan. Asa ng competition doon? Ang dami daw constraints sa competition. Di ginawa, na-monopolize lang lalo. Ayan. Kasasabi lang ng World Bank. Ayan, merong clear example. Oo, yan na nga. Kasasabi lang po ng Dapat buwagin. Yung mga ano na yan, yung Philippine Competition Commission, dapat buwagin na yan. Sayang lang sweldo sa mga yan eh. So, At saka ito, isa pa, yung PITC. Dapat buwag na yan. Oo, yun dapat. sayang dapat lang. binubuwag na yan. Sayang lang yung pinasasahod. Oo, sayang lang. Wala man nangyayari. Oo. Eto, sabi nila, constraints to competition. Number 1 yan. Wala daw nag-uusap lang naman yung PLDT at Globe na yan. Oo. Dali-dali mag-usap. Bawal yun ah. Sino Bakit bawal eh? Wala na nga competition dito eh. Noon daw, Tawag doon? Collusion ang tawag doon, pare. maski daw po nagbago na tayo kasi yung internet, yung telecom, binago po yan yung Public Service Act. Oo. Hindi na sila public utility, public service na sila. Oo. Kaya pwede na po ang foreign ownership. Oo. Okay? Sabi ng World Bank, hindi rin daw po nakatulong yan sa pag-unlad ng ating broadband sector. Dahil hindi naman talaga nakakapasok. Oo. Paano yan? Hindi raw po na bago ang market dynamics. Ano ba ibig sabihin ng market dynamics? Yun nga, na meron duopoly. Yung na kontrolado nila lahat. Yung kalakaran, kung paano ginagawa ang negosyo. Yan, dynamics. Hindi rin daw nagbago. Kahit na yung batas, binago na noong 2022. Oo. Parang itong World Bank naman, hopeless na. Parang hopeless. Hindi, talaga naman hopeless eh. Tama yung World Bank. Talaga naman napakasama ng Kasi daw po, hindi lang yung batas dito. ang barrier, ang halang, ang nakaharang sa foreign investments sa sektor na to. Hindi lamang daw yung batas. Oo. Malamang yan. Yun din policy ng NTC. Oo. Kumbaga po, hindi welcoming. Pagdating sa internet, Oo. hindi welcoming. At saka, unlevel daw ang playing field. Alaalala mo, yung San Miguel, dati gusto nilang magtayo ng internet. Oo. Ban. Oo. Telco. Ano na nga pa pangalan nun? Nagkaroon pa sila ng office yun. Talaga dapat tuloy-tuloy na yan eh. Ano nga ba yun? Liberty? Hindi. Hindi. Bell? Hindi. Hindi, yung Liberty Telecom siya. Ay, yung Basta meron sila. Hawak oo, nila yung pinakamagandang bandwidth. Oo. Parang sa MOA pa nga ata nag-establish ng office yan. Napilitan sila magbenta sa PLDT at saka sa Globe. Tapos yung 1/3, itinago, binangko ng NTC. Oo. Kumbaga, nireserve ng NTC para sa dito. Ganun ang nangyari doon. Okay. Bakit napilitan ng San Miguel? Because, at titirahin lang sila ng katakot-takot na court case. Oo. Hindi rin sila makaka-operate. Oo. Mag-i-invest sila. Ganyan lumaro itong duopoly na to. Di ba? Oo nga. Ganyan sila lumaro. Kaya po hindi nagbabago. Ngayon, may foreign na interesado noon. Yung Australian company Oo. na magjo-joint venture sa San Miguel. San Miguel, at saka yung Australian na yun, Telstra ba yun? Telstar. Yan pala, Telstra. Telstra. Yan. Napakalakas nun. Big challenge dito sa duopoly na to. Pero dinaan nila sa mga brasuhan. Oo. Court case namin kayo. Oo. Yan po ibig sabihin, yung policy, yung market dynamics, hindi naman nagbago. Okay?
Wala kasi siga na Dapat siya kamay na bakal eh. Yan. Yung halimbawa, pag nag-object yung mga yan, iistorbohin ko buhay nila. Oo, tama. So, ang sabi po ng World Bank, wala raw pag-asa kung hindi maglalabas ng bago mga reforms. Para raw po magkaroon ng competition at mabukas yang sa foreign investment. Okay? Marami na raw pong evidence. Marami nang naisulat o nagawang study sa buong mundo na pag nag-reform dyan sa area, sa field, sa business na yan, ng broadband, ang laking unlad ng economy. Okay? Marami na raw sa buong mundo nangyari yan. Hindi, example na lang yung Burma, nag-install lang sila. Burma? Backward yan. Backward yan. Suppose, nakapag-install lang sila ng kanilang broadband siguro about 5 or 6 years ago. Okay. Talo-talo na tayo. Isipin mo, Burma yun. Pumatak na kagad bigla. Now, nakakainis talaga eh. by the way, yung mga bansang yan medyo strong rule. Hindi kaya yun yun ang kailangan. Mukhang Kaya lang dito talaga kamay na bakal eh. Kaya nga, marsalo sa mga bansa. Namimiss ko talaga si Presidente. Yung kamay na bakal, okay yun eh. Pero mas mahalaga sa akin, pare, yung mag-establish ng broadband. Yung superhighway. Pag nagawa natin yan, may mga maliliit na makakapasok. Mag-iisip-isip na itong mga ito. Yun nga. Itong duopoly na ito. Tingnan mo sa Hong Kong, paglagpat mo ng airport, 5 yung service. Cellphones. Ang dami, di ba? Pwede mong pagpilian. Ang dami. Sipin mo. Dapat siguro, So, pababaan kayo na rates. Di ba? open up the market. At pagandahan ng We have to open up the market. serbisyo. Kailangan daw Talaga, pocket the key to wifi, economic success is free enterprise. Competition. Ito nga, kailangan daw magising ang ating gobyerno na maging priority ang ating digitalization. Kasi puro ngayon sa dakdak lang tayo eh. Sinasabi natin, kailangan maging digital ang mga government offices and everything. Ano nangyayari sa internet signal? Tayong mga Magdi-digital ka, baba ng internet tayong signal. mga consumers. Digital. Digital. Oo. O ang BSP, paperless, cashless. Society na raw tayo, puro digital. Kumusta naman yung internet service natin? Paano tayo magdi-digital? Tsaka pare, Puro program. Tsaka pare Conrad, Larry, para tayong Puro program, pero yung framework wala. we're left at the mercies nitong mga na mga telco companies. Alam mo may pattern eh. Ito ngayon bumabagal na naman doon sa may village namin sa Paranaque yung signal. Sinabi sa akin ng misis ko kahapon, hindi kasi may dumating uli na notice, meron silang bagong binebenta na naman na service, mas mabilis daw ganyan. Perceptibly, bumababa yung signal mo. Kada may ganun. Weeks before, nagle-late na predicate pa sila. What more pa doon sa mga malalayong lugar? Lalo na yun. Dyan nga lang sa amin, Quezon City, New Manila. Dapat malakas dyan. Akalain mo sa New Manila, pumasok ka lang ng kwarto, wala na. Wala na. Nagluto na sa kusina, wala na. Daw, kamay na bakal. Baka daw pwedeng yung kamay na bakal. Lagyan din ng baril na bakal. Dapat dito sa mga... Parang magagalit ang ICC niyan, ha? Okay. Dapat sa mga hayop na yun, pagpapapatayin. Ang sistema. Ang sistema nila. Ang sistema, hindi tao. Yung monopoly. Hindi tao. Hindi naman tayo killer. Hindi tayo killer. Andito na po ang award-winning Sa sapatos pa lang at sa blazer, patay na tayo. Dennis Antenor Jr. sa kanyang Ronda Pilipinas. Sa ngalan ni paring Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, Attorney Larry Kidlat Gadon. Ako si Conrad Banal. See you tomorrow! Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.